Welcome sa Quezon City. Kita po ang pagtangay ng isang lalaki sa isang bag na inilapag lamang saglit ng biktima sa isang gate. Naaresto ang suspect na dati na raw nasangkot sa pagnanakaw. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV, kita ang nakaupong babaeng yan sa harap ng isang gate. Maya-maya, iniwan niya ang kanyang bag at tumawid siya sa kabilang kalsada. Ilang sandali lang, isang lalaking nakabike na nakasombrero at face mask ang dumaan at tinangay ang bag ng babae. Kuha ang mga yan sa Barangay Socorro, Quezon City noong Sabado ng hapon. Ayon sa may-ari ng bag na si Hazel, makikipagkita raw siya noon sa kanyang kaibigan para sa camping nila sa Tanay Rizal. Inilapag daw muna niya ang kanyang bag sa gate habang hinihintay niyang pagbuksan siya ng kaibigan. Sobrang bigat kasi nung bag ko nga, kaya inano ko muna, nakakita akong tindahan sa tawid, may bibilin lang ako. So mga 10 seconds lang yun nung nangyari yun. Abot daw sa 50,000 piso ang halaga ng tangay na bag at mga laman nito. Andun yung wallet ko, lahat ng IDs ko, ng mga cards ko, tapos yung uniform ko andun din. Sa tulong ng CCTV na pinost ng biktima sa social media, nakilala ang sospek. Kasama ang mga tauhan ng barangay, pinuntahan ng biktima ang nahuli cam na nagnakaw ng kanyang mga gamit. Tao po. Opo. Barangay, may gusto lang kumausap sa'yo. Ang sospek umamin sa pagnanakaw. Ay, ito paling wallet mo, napulot ko yung ID mo. Yung mga gamit, yung bag. Asan yung gamit? Nabento ko na. Nung huli, sabi ko sa kanya, sige, hindi na kita kakasuhan, ilabas mo lang yung gamit ko. So, ayun, pumunta pa kami doon, kinlaim ko yung mga gamit ko doon sa pinagbentahan niya. Narecover ang bag at ilang gamit ng biktima kabilang ang sapatos at gamit pang camping. Matapos mabawi ang ilang gamit, kinontak pa raw ng biktima ang suspect online sa pag-asang makuha ang iba pang natirang gamit. Ang reply ng suspect sa kanya, selfie habang hawak ang mga item na kanyang ninakaw. Sabi niya, eto ba yun? Inano pa niya yung makeup ko, nag-selfie siya. Natawa nga ako, sabi ko sana all updated. Kasi ina-update pa ako nung magnanakaw, di ba? Walang pahayagang suspect na ipinatawag ng barangay nitong Lunes. Ito pong suspect natin, may dati na po siyang background ng pagnanakaw dito sa Barangay Pinyahan. Yung pong kanyang mga biktima ay sadyang natsetsempo lang po. Ayon pa sa barangay, may problema sa kalusugan ang suspect. Sisikapin po namin na matulungan, maipagamot yung suspect na yan para madala siya sa hospital para sa mental health para hindi na masundan ng mga gantong pangyayari. Hindi na nagsampa na reklamo ang biktima laban sa suspect. Nagkaayos sila sa pangakong ibabalik ang mga natitira pang ninakaw na gamit. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlong lugar sa Bicol ang nagbabadyang makaranas ng danger level na heat index ngayong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Legazpi, Albay, Girac, Catanduanes at sa Pili, Camarines Sur. Yan ang posibleng pinakamataas na heat index sa bansa ngayon pong araw. Nasa danger level yan, ibig sabihin, maaaring magdulot ng heat cramps o heat exhaustion ang ganyang klase ng alinsangan. Nasa danger level din ng 42 degrees Celsius na posibleng heat index sa San Jose Occidental, Mindoro. Maaari namang umabot sa 39 degrees Celsius ang heat index dito sa Quezon City at sa Pasay. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakaapekto sa bansa ang easterlies o ang mainit na hangin galing Pacific Ocean. Kaya ihindahan po inyong mga pananggalang sa init ng panahon tulad ng sombrero at payong at huwag ding kalimutang uminom ng tubig para maiwasan ng dehydration. Dahil pa rin po sa inaasahang pagtaas ng damang init ngayong Miyerkules, suspendido muna ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Pasay ngayong pong araw at bukas. Inirekomenda ng LGU na magpatupad muna ng naangkop na alternative learning modality sa mga eskwelahan. Alternative delivery mode o modular distance learning din muna ang ipatutupad ngayong araw sa public at private schools sa San Jose del Monte, Bulacan mula kinder hanggang senior high school. Wala namang pasok ang lahat ng antas sa buong lalawigan ng Cavite.
Mga kapuso, tumutok lamang po sa Balitang Hali para sa karagdagang class suspensions. Mainit-init na balita, bumagal ang inflation o ang bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.1% ang naitalang inflation noong nakaraang buwan. Ito ang pinakamabagal na inflation mula noong October 2024. Sabi ng TSA, nakaambag sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kamatis, mais at seafood gaya ng hipon. Gayon din ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng bigas. Nakaambag din sa mas mabagal na inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente at renta sa bahay. Ang inflation nitong February ay mas mabagal pa kaysa sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2.2 hanggang 3%. Sabi ng National Economic and Development Authority o NEDA, sisikapin nilang panatilihing mabagal ang inflation. Ipatutupad din daw sa mga darating na buwan ang mga paghahanda sa La Nina. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula naman sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Meron pong sinalakay na isang videoke bar sa Suwal, Pangasinan na gumagawa umanong prostitution o prostitution den. Chris, may mga naaresto ba sa raid? Tony, arestado ang may-ari at 2 iba pa. May nasagip ding 9 na babae kabilang na ang 4 na menor de edad. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Alaminos District Office ang isang videoke bar sa Sual, Pangasinan. Ang lugar nagsisilbi umanong prostitution din. Ayon sa NBI, walang naipakitang business permit ang may-ari ng bar. 9 na babae ang nasagip, 4 sa kanila ay menor de edad. 3 naman ang inaresto, kabilang ang may-ari ng bar. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at Special Protection Against Exploitation and Discrimination. Wala silang pahayag. Patay sa pamamaril ang kapitan ng Barangay Cabecera 27 sa Ilagan, Isabela. Ayon sa paunang investigasyon, papauwi na sakay ng kanyang sasakyan ang biktimang si Kapitan Avelino Quitola nang barilin ng riding in tandem. Nagtamo siya ng tama ng bala ng baril sa ulo at katawan. Nadala pa siya sa ospital pero hindi na na-revive doon. Inaalam na ng pulisya ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng mga salarin. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May hawak ang Department of Public Works and Highways o DPWH na video raw ng aktwal na pagguho ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Bineberipika pa ng DPWH ang video. Ayon sa kagawaran, posibleng overloading ang dahilan ng pagguho ng tulay. 44 na tonelada lang daw kasi ang kapasidad ng tulay pero nasa 100 tonelada ang bigat ng dumaan na truck na may kargang mga bato. Bukod sa nasabing truck, may isa pang truck itong sinusundan na dumaan din sa tulay. Makalipas ang ilang minuto, dumaan din doon ang isa pang truck. Inaalam pa ng DPWH ang posibleng kaso sa kumpanya ng truck dahil sa insidente. Sinisilip din ng kagawaran ang kakaibang disenyo ng tulay dahil imbes na bakal na lubid, ay solid na bakal daw ang ginamit. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang pribadong consortium na nagdisenyo ng Kabagan Santa Maria Bridge.